Isa na naman panibagong araw mga kamasa. Wow naman! Wow! Nagpapasalamat tayo doon sa mga bago nating subscribers, lalo tigit doon sa mga taga Abad Norelia, mga nag-aaral po sa paralan ng Abad Norelia Center for Skills Incorporated, mga estudyante po ng OMSC, lalo tigit doon sa mga estudyanteng tumangkilik sa Kamasa TV. Maraming salamat po sa inyo. Ngayon naman po, pagkatapos nating talakayin sa episode 2, yung requirements at qualifications ng student driver's permit. Atin naman pong tatalakayin ngayong araw, ano yung requirements at qualifications pagdating naman doon sa non-professional driver's license. Pero bago yun mga kamasa, ano ba ang non-professional driver's license? Batay po sa inilabas na mga lecture ng LTO, ang ibig pong sabihin ng non-professional driver's license is an authority of an individual to operate a private motor vehicle not exceeding 5,000 kilograms gross vehicle weight. Ibig pong sabihin, ito daw po isang otoridad na ipinapagkaloob sa isang individual para daw po makapagmaneho ng mga pribadong sasakyan na hindi daw po lalampas ng 5,000 kilograms gross vehicle weight. Ano po? Yan mga kamasa ang ibig pong sabihin ng non-professional driver's license. Ngayon dumako tayo mga kamasa, ano ba yung tinatawag nila na qualifications or katangian naman ng mga kukuha na ng non-professional driver's license? Unahin po natin, dapat daw po itong mga ito ay at least 17 years old or 17 years of age. So dapat yan, naka 17 years old na sila, qualified na po sila niyan. Number 2 po, with valid student permit o yung tinatawag natin sa buong pangalan na student driver's permit. Pangatlo po, must be able to read and write Filipino or English. Siyempre, marunong pong magbasa at magsulat ng Filipino or English. At bilang panghuli po, dapat daw po meron silang practical driving course o yung tinatawag natin na 8 hours actual driving course na makukuha. Siyempre, saan pa ba? Ito po sa driving school ng MASA sa Abad Norelia Center for Skills Incorporated, kung tawagin natin driving school ng MASA. Yun po mga kamasa, yung tinatawag nating qualifications ng non-professional driver's license. At ngayon naman mga kamasa, dumako tayo sa requirements naman ng pagkuha ng non-professional driver's license. Ito naman yung mga dokumentong dadalhin ninyo sa opisina ng LTO kung kayo po ay ready na at qualified na po. Ano yung mga dokumento na yan? Unahin na po natin mga kamasa yung application for permit and licenses form na makukuha ulit sa LTO office. I-fill out lang din po ninyo yan. Nasabi na natin doon sa unang video natin, mga personal information lang din naman yan, at kung hindi po alam yung ilalagay dyan, pwede naman po magtanong sa mga officers or yung mga nakatalaga doon sa LTO. Pangalawang dokumento po, dalhin natin yung valid student driver's permit natin. Pangatlo, yung practical driving course certificate na talagang dumaan kayo doon sa actual driving. Yang 8 hours practical driving course na yan mga kamasa, ipapaliwanag din natin kung ano po yan para mas malinaw po sa inyo sa susunod na mga episode natin. Next po, yung medical certificate galing po sa LTO accredited clinic. So kung valid pa po yung ginamit ninyong medical certificate nung kayo ay kumuha ng student driver's permit, pwede pa po ninyo yung gamitin kung hindi pa po nag-lapse yung 2 months. Kaya kung ako po sa inyo, pagka isang buwan ng inyong student driver's permit, mag-apply na po kayo ng non-professional. Kasi kapag ang inyong student permit ay isang buwan na, pwede na po kayong makakuha ng non-professional driver's license. At sa mga minor de edad na naman, if 17 years old, kailangan na naman mga kamasa ng parental or guardian consent na pinapayagan ninyo yung bata o yung inyong anak na kumuha po ng non-professional driver's license. At huwag din pong kakalimutan mga kamasa, magdala kayo ng valid ID. Napaka-importante po ng valid ID na yan. At bilang panghuli pong requirements natin, huwag nyo pong kalilimutan, dalhin po yung inyong online LTMS account o yung inyong LTO portal. Kung ano po yung LTO portal na ginamit ninyo nung pagkuha ng student driver's permit, yun din po ang LTO portal na gagamitin ninyo sa pagkuha naman ng non-professional driver's license. At syempre, tulad ng sinabi natin ng mga huling episode, dapat po naka-dress code. Iwasan po ang magtsinelas, iwasan po ang naka-short, dapat po kayo ay nakasapatos, nakapantalon, naka-t-shirt, at mag-review, pumunta ng maaga sa opisina ng LTO, mag-prepare. Review
reviewin po yung mga lecture na pinag-aralan noong kayo ay dumalo ng 15 hours theoretical driving course. Dahil doon po, iikot yung mga tanong na inyong sasagutan doon mismo sa LTO, sa computer na po yan, kaya paghandaan. Iba pa rin po ang may alam. Mga kamasa, ano pang hinihintay mo kamasa? Kumuha ka na ng lisensya, iwas abala sa kalsada para wala ka ring problema. Mga kamasa, mga kasubscribers, baka pwede naman, paki-like. Magpa-subscribe din po kayo ng inyo pong mga kasama o mga kaibigan. At paki-click po yung notification bell para updated po kayo sa mga gagawin pa po naming video. Maraming salamat mga kamasa. Hanggang sa muli po.